Isang umaga, tahimik sana ang buong barangay. Pero sa totoo lang, may isang taong hindi marunong manahimik pagdating sa buhay ng kapitbahay. Siya si Kainkar. Sa barangay namin, kilala si Kainkar. Hindi dahil may malaking negosyo siya, hindi dahil mayaman siya, kundi dahil lagi siyang may napapansin sa iba. Kapag may bagong gamit ang kapitbahay, alam niya agad. Kapag may bagong bisita, tanong siya ng tanong. Kapag may kakaibang galaw sa kabilang bahay, hindi siya mapakali. At ang paborito niyang bantayan ay si Mang Tonyo. Tahimik ng si Mang Tonyo. Simple lang ang buhay. Maagang gumigising, nagwawalis ng bakuran, nagsasaing, nagdidilig ng halaman, at bihira magsalita ng mahaba. Pero isang araw, may napansin si Kainkar. Paulit-ulit na pumapasok sa bahay si Mang Tonyo. Paglabas niya, may dala siyang kahon. Maya-maya, may dala naman siyang timba. Tapos sumunod, may dala na namang plastik. Napakunot ang noo ni Kainkar. Sabi niya sa sarili niya, bakit parang may tinatago si Mang Tonyo? Araw-araw may bitbit, paiba-iba pa. Hindi kaya may sikreto? Mula noon, hindi na mapakali si Kainkar. Kunwari nagdidilig siya ng halaman, pero ang totoo, nakatingin lang siya sa bakod ni Mang Tonyo. Kunwari nagwawalis sa tapat, pero ang walis niya halos hindi gumagalaw. Yung mata niya, diretso sa pinto ng kapitbahay. Isang beses, lumabas si Mang Tonyo na may dalang maliit na kahon. Ngumiti lang siya at pumasok ulit. Lalo tuloy kinabahan si Kainkar. Ayan na naman, may kahon na naman. Ano bang meron dyan? Kinabukasan, mas matindi na ang pagbabantay niya. Umupo siya malapit sa bintana. Kunwari nagpapahangin, pero ang totoo, nag-aabang. Maya-maya, nakita niyang may bitbit na malaking kaldero si Mang Tonyo. Doon na lalong nag-init ang imahinasyon niya. Kaldero? Kahon? Timba? Baka may itinatagong yaman? O baka may ginagawang kakaiba? O baka may secret negosyo? Habang tumatagal, lumalaki ang hinala niya. At habang lumalaki ang hinala niya, lalo siyang nagiging mausisa. Hindi siya mapakali. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kaya isang hapon, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ni Mang Tonyo. Tahimik ang paligid. Mainit ang araw. Walang tao sa kalsada. Tamang-tama para sumilip. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha sa bintana. Sumilip siya sa loob. At ang nakita niya ay maraming gamit sa mesa. May gulay, may plastik, may kahon, may malaking kaldero. Lalo siyang nagulat. Ay nako, may ginagawa nga ito. Hindi pwedeng hindi ko malaman. Pero hindi pa doon natapos ang gulo. Dahil imbis na tumigil, bumalik pa siya kinabukasan. At sa pagkakataong iyon, mas malala na. Dinikit pa niya ang tenga niya sa pader. Baka raw may marinig siyang sikreto. Tahimik. Wala. Pero dahil gusto niyang may madiskubre, patuloy pa rin siya. Tapos, biglang bumukas ang pinto. Napatalon si Kainkar. Si Mang Tonyo ang nasa harap niya. Tahimik lang si Mang Tonyo. Tumingin siya sa Kainkar. Tumingin si Kainkar sa langit. Tumingin sa lupa. Tapos ngumiti ng pilit. Sabi ni Mang Tonyo, Kainkar, ano pong ginagawa ninyo? Sagot niya, wala. Naglalakad-lakad lang. Naisip ko lang tumingin dito. Mainit kasi sa kabila. Napakamot na lang si Mang Tonyo. Kitang-kita sa mukha niya na hindi siya naniniwala. Pero mabait pa rin siyang nagsalita. Kainkar, kung gusto niyong malaman, pwede naman kayong magtanong. Doon medyo nahiya si Kainkar. Pero dahil mausisa nga siya, hindi pa rin niya napigilan ng sarili. Kinagabihan, sumilip na naman siya. Sa isip niya, siguro this time, mahuhuli ko na ang sikreto. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya si Mang Tonyo na nag-aayos ng maraming sangkap. May gulay, may rekado, may malalaking lalagyan, may kutsara, may plato, at may malaking kaldero sa gitna. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya. Aba, hindi ordinaryo ito.
Parang may malaking plano talaga. Pero bago pa siya makaisip ng panibagong hinala, biglang may aninong lumapit sa likod niya. Paglingon niya, si Mang Tonyo na naman. "Kain Kar," sabi ni Mang Tonyo. "Pasok na lang po kayo para makita ninyo." Wala nang lusot si Kain Kar. Pumasok siya. Dahan-dahan. Nahihiya. Pero excited. Pagpasok niya sa bahay, tumigil siya. Tumingin sa kaliwa. Tumingin sa kanan. Tapos napatingin sa mesa. Doon niya nakita ang lahat. Maraming sangkap, maraming lalagyan, at malaking kalderong handang-handa na para magluto. Sabi ni Mang Tonyo, "Naghahanda ako ng pagkain para sa barangay fiesta bukas. Nag-volunteer kasi ako, kaya pabalik-balik ako sa loob at labas ng bahay. Inaayos ko lang ang mga gamit." Tahimik si Kain Kar. Talagang natigilan siya. Buong linggo siyang naghinala. Buong linggo siyang sumilip. Buong linggo siyang nag-isip ng kung ano-ano. Pero ang totoo, naghahanda lang pala si Mang Tonyo para sa fiesta. Napakamot si Kain Kar sa ulo. Tapos mahina siyang sabi, "Ay, ganun ba? Akala ko kasi may tinatago ka." Natawa si Mang Tonyo. Hindi malakas, yung tipong mabait lang natawa. Sabi niya, "Kain Kar, hindi lahat ng nakikita natin kailangan agad lagyan ng duda. Minsan, mas mabuting magtanong kaysa manghula. At minsan, mas tahimik ang buhay kapag sarili munang gawain ang inaasikaso natin." Napahiya si Kain Kar, pero natawa rin siya sa sarili niya. Ay nako, napahiya tuloy ako. Nag-imbento pa ako ng misteryo. Fiesta lang pala. Kinabukasan, tumulong si Kain Kar sa paghahanda. Siya na ang nag-ayos ng plato. Siya na rin ang tumulong sa paglalagay ng pagkain. At habang abala sila, natatawa pa rin siya sa nangyari. Simula noon, tuwing may kakaibang napapansin si Kain Kar sa bahay ng iba, hindi na siya agad sumisilip. Humihinga muna siya, nag-iisip, at minsan, diretsong nagtatanong ng maayos. Dahil natutunan niya na ang sobrang pakikialam sa buhay ng iba ay pwedeng magdala ng hiya at gulo. At minsan, ang sikretong iniisip nating malaki, simpleng paghahanda lang pala para sa kabutihan ng lahat. Kaya kung may natutunan si Kain Kar sa araw na iyon, ito yon. Bago manghimasok sa buhay ng iba, siguraduhin munang may dahilan. At mas mabuting alagaan muna ang sariling gawain kaysa gumawa ng kwento sa buhay ng kapitbahay. At tuwing maaalala niya ang araw na nahuli siyang nakasilip sa bintana ni Mang Tonyo, napapatawa na lang siya sa sarili niya. Dahil minsan, ang pinaka nakakatawang kwento ay nagsisimula sa sobrang pakikialam.